kababayan, meron pong fake news na inilabas etong si Paulo Duterte na kung saan meron daw pong ipitan na nangyayari daw po sa budget diyan daw po sa Kamara at tinatakot daw po mga kongresista para ma-impeach daw po etong si Sara Duterte. So ito, pakinggan po natin mga kababayan. Ibinunyag ni Congressman Paulo Duterte ang aniyay pananakot sa mga kongresista para mapa-impeach ang kanyang kapatid na si VP Sara at ang ginagamit daw na panakot ay ang budget. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, gaano katotoo itong paratang ni Congressman Duterte? Itong si Davao City Representative Paulo Duterte, aniya may namimilit sa mga kongresista para mapa-impeach ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Nagtatawag daw itong mga tauhan ng isang tinago niyang sa pangalang si Charisse at sa mga chief of staff nga ng mga kongresista para sabihing bumoto sila pabor sa impeachment. Ang hindi raw susunod ay tatanggalan ng pondo sa kanilang mga distrito. At dagdag pa nga ni kaso ang problema, wala pong patunay dyan si Paulo Duterte na meron nga po nangyayaring ganyan mga kababayan sa Kamara para po ma-impeach yung kanyang kapatid. Kasi mga kababayan, nagbitaw ng pahayag dyan si former Senator Leila de Lima na ngayon po ay kongresista. At ito po yung sabi niya, pakinggan muna natin. Meron pong kaninang inilabas na pahayag itong si Congressman Pulong Duterte saying na meron daw po siyang impormasyon na natatanggap na may kumakausap sa kanyang chief of staff na ilang kongresista para daw bumoto doon sa impeachment ni VP Sara. At kung hindi raw po susunod, tatanggalan daw sila ng pondo. Meron po bang ganun? Wala po akong ganyang impormasyon. Siguro naman po, hindi naman po siguro yan totoo. In fact, parang nakaka-insulto po yan doon sa mga miyembro ng Justice Committee. Yung mga ngayon, alam nyo na kung bakit nakulong etong si Jason Sa. Kasi yung amo, fake news peddler eh. Diba? Hindi na nakakapagtaka mga kababayan kung bakit yung mga vlogger ni Sara Duterte, yung mga vlogger ni na Paulo Duterte, mga fake news peddler. Kasi nga, kahit yung amo nila, yung puo nila na si Pulong Duterte, maliwanag ng fake news peddler din mga kababayan. Biruin nyo, wala naman palang ganung nangyayari. Pero dahil nga gustong ipagtanggol yung kanyang kapatid, nag-imbento ng kwento. Diba? Para bulahin na naman at tutuin na naman yung mga bobong didishit. Nandun sa proceedings kanina at bumoto nga po unanimously. Walang dissent, walang negative vote, walang abstention. At nakaka-insulto po yan. So baka ang pananaw ko po dyan ay baka kasama lang po yan uli ng mga style nila, mga taktika nila para ma-undermine yung impeachment proceedings na ganyan kasi ang naging resulta na unanimous. Kasama na naman po yan sa mga nila, sa mga pakulo, sa mga pagpapalaganap ng mga ganyan, ng mga espekulasyon na hindi po yan fair. In fact, that's very unfair on the part of the members of the Justice Committee, especially those who were present and voted in favor of the finding of probable cause. Ayan, di ba mga kababayan? Kaya nga yung sinasabi ni Paulo Duterte dito na meron daw pong nangyayaring ipitan sa budget, pananakot daw po sa mga kongresista para mapapirma sa impeachment mga kababayan nitong si Sara Duterte para ma-impeach na itong si Sara, nag-imbento ng kwento. Ito pong si Paulo Duterte. Alam niyo po ba mga kababayan, mismong sa kanyang fake news na yan, sinoplak siya at ipinahiya siya ni former Senator Antonio Trillanes. Ituloy pa natin. Pulong, madadamay dyan yung budget pati sa patubig, paaralan, tulay, kalsada at iba pang mga proyekto pati na para sa social services. Tao raw yung mapaparusahan sa kagustuhan ng administrasyon na tangkangan mawalan ng kalaban sa politika. At malinaw aniya, grabe, no? Panggigipit ito at pang-hostage sa pondo. Biruin mo kung yung kapatid mo sumisipot, kung yung kapatid mo sana pinapanindigan yung yung salita at hindi puro ngawalang mga kababayan. Di sana nasagot niya at naharap niya yung mga matitinding aligasyon laban sa kanya. Alam niyo po ba mga kababayan kung yung salita ni Vice President Sara Duterte ay nakakataga, marami nang nataga. Kaso ang problema mga kababayan, pagdating pala sa aksyon, wala pala po si Sara Duterte. Inefficient, kaya nga inutil na vice presidente, di po ba?
Sa akin, kung ako talaga in my personal opinion, yung ganyang klase ng vice presidente, inutil po talaga dahil hindi naman natin nakikita nagtatrabaho. 'Di ba? Sala sa magta-travel abroad, kung ano-anong ginagawa dito sa ating bansa. Wala pa nga tayo nakikitang resulta ng mga pinaggagawa niya. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, kung ang purpose dito ni Paulo Duterte protektahan yung kanyang kapatid, sana wag siya mag-imbento ng kwento. Wag siyang gumawa ng ka-fake newsan. Ng bayan. Jiggy. Marian, sino ba yung tinutukoy na charis ni Congressman Pulong at anong tugon dito ng mga kongresista? Jiggy, hindi pa nga makumpirma kung sino yung charis na tinutukoy ni Congressman Pulong sa ngayon, pero tingin ni House Deputy Speaker at Bacolod Representative Albi Benitez, si presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos yung pinatatamaan. Patungkol naman doon sa umano'y panggigipit sa mga kongresista, mariin po yung itinanggi ni Benitez at ilan pang miyembro ng House Justice Committee. Pakinggan po diba? natin itong kanilang mga pahayag. I think it speaks for itself, di ba? Kapatid niya yun. Paano mag-allocate? Nasa gana. Kaya nga. The only way na pwede palitan yan is through Congress ulit. Di ba? So paano nila sasabihin na dinagdagan o binawasan? I can only speak for myself and I deny that allegation, no? Wala po tayong na-encounter, nakausap concerning allocations related to this impeachment process. Tama. Anticipated yan na they will be commenting a lot of negative things. Depressed na kasi si Paulo Duterte. Ikaw ba naman, mabuking ka, tumatanggap ka ng pera sa sindikato. Di ba, kahit ako mga kababayan, pag nabuking yung ginagawa kong hindi maganda na tumatanggap ako ng pera sa sindikato, gagawa din ako ng paraan para maipahid sa iba yung kasalanang ginawa ko. Ganon yung ginagawa ni Paulo Duterte. Humahanap siya ng mapapagbalingan ng mga kasalanan na ginawa nila. Diba, saan kayo nagkatala? Sila yung nang bibiktima pero sila ngayon yung pabiktim. Ganon yung ginagawa nila. Against this impeachment process. At Marian, may bagong payag ba ang kampo ni VP Sara sa naging botohan sa impeachment hearing kahapon? Jiggy, sinagot nga ng mga abogado ni VP Sara yung reklamong grave threats at inciting to sedition na inihain ng NBI laban nga sa bise. Kaugnay nga po yan sa pagbabanta umano ng bise sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, lumabas sa impeachment hearing kahapon yung kakulangan ng basehan sa reklamo. Curated at spliced daw yung mga ebidensyang ipinakita at guesswork o hula-hula lang yung nilabas na resulta ng investigasyon. Tinabla naman yan ni House Justice Committee Chair. Alam nyo kasi yung mga abogado ni Sara Duterte, mga kababayan, kung talagang ganon ang tingin nila sa mga ipinresinta na mga backup evidence, dapat pumunta sila ng kamera. Diba? Alam nyo ang problema, yung mga abogado ni Sara Duterte, ang tatapang lang magpa-press con sa media. Pero pag pina-attend sa kamera para ipagtanggol si Sara Duterte, hindi mo naman mahagilap miski anino ng mga yan. Kaya nga paano nila mga kababayan nasabi na gano'n na kahina yung mga ebidensya kung sila nga mismo natatakot na umattend sa kamera para idepensa yung kliyente nila. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Person Jervin Luistro. Pakinggan po natin itong kanyang pahayag. Problem is they're pronouncing this only to media and we cannot appreciate those pronouncements if not made during the forum before the Justice Committee. The video speaks for itself, no? Sana lang nag-participate sila sa Justice Committee para they were able yun ang pinakamainam na dapat ginawa nila. Ang dami nila mga kababayan. Isipin po natin 16 yung abogado ng ating Vice Presidente. Di po ba? Yung 16 na yun wala man lang naglakas ng loob ni isa na ipresenta si Sara Duterte mga kababayan doon sa Justice Committee para sagutin yung mga matitinding aligasyon na ibinabato kay Sara. Ni isa wala man lang naglakas ng loob na kumbinsihin yung kliyente nyo na umattend. Diba? Sa salita lang matapang pero sa personal takot. to present their evidence.
JG, kasalukuyan nga kinoconsolidate ngayon yung dalawang reklamong impeachment ng Sabaya et al. And Cabrera complaints. At sa May 4, muling magpupulong yung House Justice Committee para aprubahan yung committee report kasama nga po itong bubuing articles of impeachment. Itatransmit ito sa plenaryo at bibigyan ng kopya yung lahat po ng mga kongresista, Excited na ako sa May 11. pati yung complainants at yung respondent na si VP Sara. Oh. Yan ang latest. Dito sa Kamara. Balik sa'yo, JG. Oh, ayan mga kababayan. 'Di ba? Biruin nyo kung gaano katindi. Kaya hindi ko rin masisisi si former Senator Antonio Trillanes kung bakit ano ba yung sinabi ni former Senator Antonio Trillanes sa mga yan. Search nga natin. Ito. Yan. Ano ba yung sabi dito ni former Senator Antonio Trillanes? Basahin ko muna sa inyo mga kababayan ha. Tanggalin na natin to. Dede, lipat ko dito. Aha. Yan. 'Di ba nag-imbento ng fake news etong si Paulo Duterte? Sabi nga dito mga kababayan sa nakita nating balita, galing po sa ABS-CBN. Nagparatang si Davao City Representative Paulo Duterte na ginagamit daw po ang pambansang budget para makakuha ng boto sa impeachment ng kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, ito po yung sinabi ni Paulo Duterte. Basahin po natin ha. Nagtatawag na daw ng mga congressman na bumoto para po sa impeachment. Kung hindi ay tatanggalin ang buong GAA o etong General Appropriation Act ng kanilang distrito. The national budget is not a weapon. Hindi ito panakot. Hindi ito ginagamit para pilitin ang mga halal na kinakatawa na sumusunod sa gusto ng iilan. Uulitin ko, tao ang paparusahan ninyo sa mga ambisyon ninyo. Hindi kami uurong, hindi kami matatakot, di may magpailad. Yan yung sabi dito mga kababayan ni Paulo Duterte. Ngayon ito po yung sagot ni former Senator Antonio Trillanes. At sabi nga po mga kababayan ni former Senator Antonio Trillanes dito po kay Paulo Duterte, basahin po natin ha. Hindi ka uurong? Congressman ka pero di mo kayang mag-attend ng impeachment hearing para ipaglaban ang kapatid mo? By the way, di mo ba i-deny ang mga milyones na nakuha mo kay Sammy Oy? Di ba nasa konseho ka nun? Masilip nga ang salin mo? O yan mga kababayan oh. Di ba? Possible o malaking posibilidad na isunod ni former Senator Antonio Trillanes itong si Paulo Duterte sa kapatid niya na si Sara Duterte. Kasi mga kababayan, syempre lahat naman tayo gusto rin natin makita. Wag na tayo magpaka-ipokrito. Lahat naman tayo gusto nating makita yung bank account o kahit yung money flow na lang. Ano po sa bangko ni Paulo Duterte. Kung sino nga ba ang mas mayaman sa kanilang dalawa ni Sara Duterte. Kasi mga kababayan, baka magulat tayo pag nakita natin yung paglabas at pagpasok ng pera sa bank account ni Paulo Duterte, baka ano yan, nasa 51 billion. Diba? Kaya nga kung ako kay former Senator Antonio Trillanes, nako mukhang mas maganda po ata na dapat ipasilip nyo din sa publiko yung salin ni Paulo Duterte at kung pahihintulutan ng AMLAC na ipakita rin sa publiko yung yung money flow nito pong si Paulo Duterte, mas maganda para makita natin kung yan ba ay tunay na simple lang ang pamumuhay. Baka naman katulad lang din ng kanyang kapatid na sinasabi na simple yung pamumuhay pero definitely mga kababayan, bilyonarya pala. Ano po, kaya ako hindi na rin ako nagtataka kung isang araw isunod po talaga ito ni former Senator Antonio Trillanes etong si Paulo Duterte sa kanyang kapatid na si Sara Duterte. Ano po, na ibulgar sa mamamayang Pilipino kung gaano kayaman etong pamilyang ito. Wala kang